We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga po muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Wini-welcome natin lahat ng mga leaders, pastors, mga cell group members, lahat ng mga primary natin, mga disciples, disciplers, leader of leaders. Welcome po sa ating morning simbahay at ganon din sa ating mga kapatiran kasama ang kanilang mga anak, ang kanilang asawa, pamilya. Sa pagtitipon natin ngayong umaga ay wini-welcome po natin at good morning muli sa inyong lahat na nasa Luzon, Visayas at Mindanao at ganon din sa mga abroad na kasama natin. Nasa labas ng bansang Pilipinas ay ating wini-welcome lahat nating mga leaders, mga disciples, mga followers natin. Every Sunday nakasama natin dito at kasama sa discipleship journey natin. Ay welcome po lahat ng mga nasa abroad po natin ngayon na minsan pa laanan natin ang Diyos natin sa ating sama-samang pagsamba dito sa online platform. So sa oras na ito mga kapatid, simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat sa paglingap mo sa amin, O Diyos. Despite of bad weather sa mga nakalipas na mga araw at linggo, andun ang pag-iingat mo at provision sa aming lahat. Salamat o Diyos sa pag-preserve mo sa buhay namin. And we pray, let your Spirit speak sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Ikaw po ang magministeryo sa lahat ng mga kasama namin sa pagtitipon namin ngayon dito sa online platform. Sa iyo po ang kapurihan. In Jesus' name I pray. Amen. Sabay-sabay nating papurihan ang ating Panginoon. Pangunahan po tayo ng CJS Philippines Worship Team. Distraction, my attention is set on you. My devotion, Jesus my portion. My affection is set on you. I was made to worship, I was made for your to worship, I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship, I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship, I was made to bless your name. Swept away in your holy presence, giving over all of me. I was made to worship, I was made for your embrace. I was made to worship.
made for your embrace. I was made to worship, I was made to bless your name. Salamat sa mga mensahe na pinaabot sa ating ngayong umaga. Salamat sa ating CGS Philippines Worship Team. At sa oras na ito mga kapatid, sama-sama nating pagsaluhan ng salita ng Diyos. Ihanda natin ang ating mga Bible, ang ating mga ballpen, at ganun din ang ating mga notebook. Buksan natin sa Genesis chapter 1, verse 27. God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Ang ating pag-usapan ngayon is about God's masterpiece. This is our theme ngayong umaga, God's masterpiece. Atin munang alamin ano ba ang salitang masterpiece. Sa Tagalog, obra maestra. Kung atin pang bigyan ng simpleng definition, pag sinabing masterpiece, pinakamahusay sa lahat ng ginawa. At dito sa verse 27 na ating binasa, isa sa pinaka-masterpiece ng Diyos, hindi halaman, hindi mga ibon na lumilipad, hindi mga hayop, hindi mga isda sa ilalim ng dagat. Ang pinakamahusay na ginawa ng Diyos sa lahat ng kanyang ginawa ay ang tao. That is why we are God's masterpiece. Isa tayo sa pinaka-obra maestra ng Diyos. Di ba yung mga painter, may mga dinodrawing yan sila. At millions of dollars binibili yung kanilang mga masterpiece, yung kanilang mga obra maestra. At sa umagang ito, ang ating pag-usapan, ang obra maestra ng Lord, ang pinakamahusay sa lahat ng nilikha ng Diyos, ay ikaw at ako. We are God's masterpiece. Mahalaga na dapat nating malaman ang ating identity. This is our identity. I am God's masterpiece. Dapat secure dyan sa utak natin. Hindi tayo ginawa ng Diyos na langgam, ipis, insekto. Hindi na tayo ginawa katulad ng mga hayop or halaman. Pinakamataas sa lahat ng nilikha ng Diyos ay ang tao. At kapag naintindihan natin to, kaya nating ilagay sa lugar ang buhay po natin. Kailangan nakasecure ang utak mo na I am God's masterpiece. Dapat dito ko ilagay sa tamang lugar ang aking pamumuhay habang ako'y nabubuhay sa mundong ito. Ibig sabihin, hindi nagkamali ng disenyo si Lord sa iyo. That is why you are significant in the eyes of God. Kaya dapat ang kaisipan mo ngayon, lahat ng nilikha ng Diyos, pinakamataas, pinakamahusay, pinakamagaling, pinaka-excellent tao. Isa ito sa God's masterpiece. Kaya dito sa Genesis 1:27, mapapansin po natin, then God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Meaning, ang masterpiece ng God, dapat mo maintindihan, you are created in the image of God. That is our number one point. You are created in the image of God. He created him, male and female, He created them. Ibig sabihin, pag naintindihan mo na you are God's masterpiece, dapat kumikilos ka, gumagalaw ka, nag-iisip ka ayon sa paglikha ng Diyos sa iyo. Na you are not an accident. Hindi ka isang aksidente sa mata ng Diyos. Kasi marami sa atin ngayon, hindi ito alam. You know why? Yung image of God sa atin
ay nakontaminate ng kasalanan. Natakpan ng kasalanan at ang galaw natin, galaw ng kasalanan sa buhay natin. Hindi na nakikita yung image of God sa atin. Kumbaga sa Tagalog, kawangis ng Diyos ang tao. Ibig sabihin, ang mga hayop, ang mga insekto, ang mga halaman, mga puno, hindi yan kawangis ng Diyos. No? Tayo lamang ang kawangis ng Diyos, ang tao. At tao lamang ang pinakamalapit sa lahat ng pag-ugnay sa Diyos, pakipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, dapat mailagay natin sa isip natin, if I am God's masterpiece, I am created in the image of God. You are created in the image of God. Kaya pag tiningnan natin ngayon, ang ayusin natin muna yung ating pananaw sa sarili natin. If I am the image of God, dapat maunawaan ko, ano ba ang image na sinasabi? Kung created ako in the image of God, ganito yan mga kapatid. God is holy, God is just, God is righteous. That is the nature of God. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay makatarungan, ang Diyos ay our God is all-powerful God, all-knowing God, all-present God. Kaya kahit sa online, ang Diyos nagbabago ng tao. Itong online platform natin, iba't ibang bansa ay narating ang salita ng Diyos. Because God is all-powerful, limitless God siya. Yun ang nature ng God. Pero may nature ang God na meron tayo. Like for example, ang Diyos ay banal, dapat makikita din sa atin ang kabanalan. Through the Lord Jesus Christ, nilinis tayo ng ating kasalanan, na-restore ang holiness sa atin. Ibig sabihin, lumalayo ka sa kasalanan dahil naibalik ka ni Kristo Jesus. So, naibalik ang image of God in us. So, ibig sabihin, may nature ang God na meron tayo at may nature ang God na wala tayo. Like for example, God is all-knowing, siya lang meron nun. God is all-powerful, siya lang meron nun. God is omnipresent, siya lang ang meron nun. Hindi tayo, wala tayong ganon. Pero meron siyang nature na pwede sa atin. Kaya sinabi niya, magpakabanal kayo katulad ko na ako'y banal. So, ibig sabihin, posible na ang nature ng Diyos na meron tayo, kaya nating maging banal, layuan ang kasalanan. So, ibig sabihin, kapag namumuhay tayo sa image of God, may kakayahan na tayong layuan ang kasalanan dahil si Kristo na sa atin na. Kaya we can live a holy life. Kasi ang opposite ng holy life, masasabi nating sinful life. So wala na sa atin dapat ang sinful practices. Nilalayuan mo na yung kasalanan sa buhay mo. At may power tayong gawin yan because we have Jesus Christ in our life, mga kapatid. So, ibig sabihin, hindi na makikita sa iyo ang kasinungalingan, hindi mo na practices ang pagsisinungaling, pagmumura, pagsiselos, pagkakaroon ng insecurity sa sarili, mababa ang tingin sa sarili. That is not the image of God. Yung maninira ka sa kapwa, yung naging chismoso ka, that is not the image of God in us. So, ibig sabihin, if you know your identity that you are God's masterpiece, ang masterpiece ng God, nakikita yung image of God sa atin. So, ang Diyos ay hindi siya nagmumura. Ang Diyos ay hindi siya makikita nating pumapatay ng mga tao na walang kasalanan. Ang Diyos ay hindi natin makikita na nagsaslander. Hindi ang Diyos naggagasip. So ito yung makikita natin na ang holiness ng God ay dapat na preserve din sa buhay po natin. Kaya nga, tandaan po natin mga kapatid,
Pag sinabi, you are the image of God, the holiness of God, the righteousness of God, ay nagmamanifest sa atin. Ang Diyos ay matuwid, tayo din dapat namumuhay ng matuwid. Kaya isa ito sa challenge sa ating lahat. Hindi ka dapat inside nakikita sa loob ng puso mo na may puot ka, may galit ka, may pagsiselos ka, may pagko-compare ka sa buhay ng ibang tao, may insecurity ka, mababa tingin mo sa sarili mo, at the same time may identity problem ka pa din, identity crisis, hindi mo alam kung ikaw ay he or she, something is wrong. At po pwede na contaminated tayo ng kasalanan. That is why we need Jesus Christ to restore the image of God in us. Alam mo ang tayo mo, alam mo ang ginagawa mo, ang laman ng isip mo ay hindi nalalason ng kasalanan. Kasi ang kaisipan natin, overthinking, advance mag-isip, puno ng anxiety, puno ng pag-alala, puno ng confusion, puno ng doubt. That is not the life of a person with the image of God. Dapat pag tiningnan ni laser ang ating mga isip, puno ng kapayapaan, puno ng kapanatagan, puno ng pagtitiwala sa Diyos. Because you know for yourself, created ako in the image of God, at dapat gumagalaw ang aking mga brain cells according to the image of God. I am a child of God. Dapat yun ang isip mo. No? And I trust my God. Nagtitiwala ako sa Diyos. Ibig sabihin, you put confidence on God. Hindi sa material things. Hindi sa kung ano ka at sino ka. Ang confidence mo sa Diyos. Dahil ikaw ang pinakamataas, pinakamahusay na nilikha ng Diyos. So wala kang inggit sa anumang nakikita mo sa paligid. You are complete creation by God. Kompleto kang created being ng Diyos. Hindi ka naghahangad ng mga bagay na wala ka naman. Hindi ka nainggit, hindi ka nagsiselos, hindi ka nagbibintang sa mga mali ng ibang tao. Ibig sabihin, you have a pure heart, pure mind, at gumagalaw ka base sa imahe ng Diyos sa buhay mo. Because you are God's masterpiece. Kaya ang isip mo, paggising mo sa umaga, you start with God. Kita niyo mga kapatid? Sino sa inyong paggising sa umaga, you start with God. Because you are created being. Ang aso, ang pusa, ang una nilang hinahanap, pagkain. Ang created ng Diyos na tao, ang unang nasa utak niya, kausapin ng Diyos. Because you are human being, mga kapatid. Tao lang ang may God conscious. Ang mga insekto, mga isda, mga lumilipad, mga halaman, hindi yan God conscious. So pag created ka in the image of God, mga kapatid, you start with God and you end with God. Hindi yan nagagawa ng mga hayop. That is why we restore the image of God in us through the Lord Jesus Christ. Kaya nga ang tao nilalapit natin kay Jesus Christ para hindi maligaw ang isip at puso ng tao. So ang puso ng tao, hindi yan laman ng paghihigante, ng pagsiselos, yung pagdududa sa kapwa. That is not the picture of the image of God in us. Kaya nga ang tao gumagawa ng masama, pasama ng pasama, kahit sa ating mababa na ngayon ang kalagayan ng ating mga nasa government. Makikita natin sa halip na lutasin ang problema ng ating bansa, suntukan na lang tayo. Di ba? So makikita natin, mukhang nawala yung image of God. Di ba? Saan ka nakakita mga government officials natin ngayon? Lumiliit na rin ang kanilang kaisipan. Ibig sabihin, hindi na nakikita ang image of God. Naging violente na. Makikita mo na yung baha sa buong Pilipinas, nagsasalita na ang nature
na bumabaha ang korupsyon, na ang mga, kung titingnan natin, trillion of pesos, nasaan na? Ang marami ang sumisigaw niyan. Mismo ang nature ang siyang nagre-reveal na ang Pilipinas matindi ang korupsyon. Sabi ko nga, may mga nakikita ko sa Japan nga daw eh. Kasing taas ng building ang kanilang mga drainage. Pero dito sa atin, ang mga drainage natin ay parang wala, mga kapatid. So mapapansin po natin, why? Because ang image of God na merong tinatawag katulad ng Diyos, katapatan, hindi na nakikita. Righteousness, hindi na nakita. Injustices sa mga tao, nasira ang image of God. Supposed to be, we live a just life. Nakikita ang makatarungan na pamumuhay sa atin. Dinestroy ni Satan yung image of God through sins. Nandyan ang image of God. Hindi man siya ma-destroy, nakikita sa buhay natin, kaya natatakpan lang ng kasalanan. Kaya pag ikaw may Kristo Jesus na ibabalik sa iyo ang image of God, nililinis tayo ng dugo ni Jesus Christ. Kaya mapapansin natin mga kapatid, gumalaw tayo base sa image of God. Kaya in-emphasize yan sa verse 27. God created man. Hindi sinabi God created animals. God created nature, but man, tumutukoy ito sa iyo at sa akin. No? Tumutukoy ito sa lahat ng lalaki at babae. In His own image, in the image of God, He created him, male and female. He created them. So you must know your identity. Ako bilang tao, ako lang. Tayo lang, mga kapatid. Ang binanggit ng Bible na image of God. Ibig sabihin, we can live like the nature of God, a holy life, a righteous life. Mga kapatid, nakikita sa atin dapat yan. Walang kasinungalingan dapat na nakikita sa buhay po natin. So ang nature ng God, dapat significant yan sa buhay ng mga disciples, ng mga leaders, mga kapatid. Kumbaga, hindi tayo alipin na dapat ng kasalanan. You identify sin in your life, naglalayo yan sa Diyos, bumabalik at palagi sa Kanya. Kaya mahalaga na dapat mong malaman, ikaw ang obra maestra ng Diyos. Pinakamataas sa lahat ng nilikha ng Diyos, at ikaw dapat isipin mo, kung nilikha ako ng Diyos, hindi niya ako nilikha para pabayaan lang. Pero sense mo ngayon na parang pinabayaan ka, kasi hinayaan mong takpan ng kasalanan ang image mo, katulad ng sa Diyos. Nawala ang kabanalan, nawala ang righteousness, nineglect mo ang gawain ng Panginoon, nineglect mo ang mga pagsaway sa iyo. That is why pumapasok ang kasalanan sa atin. Kaya makitid ka mag-isip, maramdamin ka, matampuhin ka. Hindi yon ang damdamin ng Diyos, mga kapatid. Bakit may mga taong makitid ang pangunawa? Di po ba? Suntukan na lang. Makitid yan, mga kapatid. Yan ang mga makitid. Tapos mga government officials tayo, o kayo. Why? Kasi unti-unti nang kinakain ang utak at puso ng mga tao ng kasalanan. Dinidestroy yung image of God. Tandaan natin, we are not the image of Satan. Satan is a destroyer. We are the image of God. Ang image ng God na nasa atin, we build lives. We produce disciples. We produce leaders. Nagbibuild tayo ng buhay ng mga tao to transform their lives through the Lord Jesus Christ. And that is the image of God restored in us, mga kapatid. Maraming pamilya sinisira ngayon ng kaaway. Nawala na yung image of God sa mag-asawa. Diba? Marami obsessed na sa isa't isa. Diba? Hindi na sinasamba ang Diyos, sinasamba na si Mr., si Mrs., di-destroy ni Lord ang ganyang relationship. Kasi si Mrs. hindi nagpapadisciple. Si Mr. sa halip na magpa-disciple,
Andoon na sa inuman, sa alak. Kasi gusto rin ni Mrs. nakikita asawa niya manginginom. Ayaw ni Mrs. makita asawa niya nagpapadisciple. Meron akong nakikitang ganyan. Mas gustuhin pa ng Mrs. na ang asawa niya nagda-drugs kaysa naglilingkod sa Diyos. Kaya mga mister sometimes, dahil mahina rin, lumalayo na rin sa gawain. Kaya wasak ang ganyang klaseng pamilya. Bakit? Hindi natin na-identify na tayo pala mga image of God. Not the image of our barkadas, our family, but the image of God. Ang iba na impluwensya ng wrong people, na-impluwensyahan ng iba ng mga wrong barkada, napayuhan ng mga taong mali. Mga taong mali na na-destroy ng image of God sa buhay nila. Pero tandaan natin, atin muling balikan na ikaw ay pinakamahusay, pinakamagaling na nilikha ng Panginoon. And through His Word, nakita natin, si Jesus Christ lang makapag-restore ng image of God sa buhay natin. If we humble ourselves before God. Kaya nga, papansinin natin, ang tao naging mayabang, mataas ang pride. It's because of sin sa buhay ng tao. Kaya tandaan natin, God's masterpiece, one, you must know to yourself, I am created in the image of God. Ang Diyos dapat nakikita sa buhay natin. Tao lang ang God conscious. Kaya tao lang nagpipray. Sige nga, sabihin nyo sa akin, kaninang umaga ba nagpray ba ang pusa? Nagpray ba ang aso? Sinasamba ka ng aso, ng pusa, ng mga pet ninyo. Pero hindi sila sumasamba sa Diyos. Tao lang ang nagpipray. Kaya pag hindi ka nagpray, hindi ka sumasamba sa Diyos katulad nito, ano ka? Diba? Insekto, hindi yan nagpipray. Mga puno, hindi yan nagpipray. Hindi yan nagbabasa ng Bible. So ikaw, ano ka? Bakit? As God's image, dapat nakikita sa atin ang isang katangian ng pagiging God conscious. Because, number 2, all of us, lahat tayo, ikaw kapatid, you are and we are God's workmanship. We are God's workmanship. Ibig sabihin, tayo mga kapatid, tinabaho tayo ng Diyos. Hindi nagsalita ang Diyos para lumitaw lang tayo. Nililok tayo ng Panginoon. Hinubog tayo ng Diyos. Kumbaga, ang tao lang, ang Diyos ay nag-work sa tao. Di ba? Siya ay kumuha ng putik at nilikha niya ang tao sa pamagitan ng putik. Ibig sabihin, you are God's workmanship. Makikita natin yan sa Ephesians chapter 2 verse 10. So as God's masterpiece, you are God's workmanship. Ephesians chapter 2 verse 10. Anong sabi po dito? This is God's masterpiece. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Praise God. So dito in-identify tayo na hindi lang tayo image of God, in-identify tayo dito mga kapatid na ikaw at ako is God's workmanship. Dito makikita natin sa ating buhay ang Diyos nag-work mismo sa atin. The word workmanship, si Lord, trinabaho niya tayo, inayos niya tayo mga kapatid. Na dinisenyo kanya, mahusay ang paggagawa ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin, kung ano tayo ngayon, physically, Diyos ang gumawa niyan sa buhay natin. Kaya nga, kapag naintindihan mo na you are God's masterpiece, ginagamit mo ang lahat ng nasayo sa Diyos. May kamay ka, may paa ka, may mata ka, may ilong ka, lahat ng yan, sa Diyos natin dapat inihandog yon mga kapatid. Sinisimulan natin ang lahat sa Diyos. Ang mata, ginagamit yan sa pagbabasa ng Bible.
Ang tenga, ginagamit yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang kamay, ginagamit yan sa pagtulong sa kapwa. Ang paa, ginagamit yan sa paghayo para sa mabuting balita because we are God's workmanship. Ibig sabihin, may reason bakit ito ang paggagawa ng Diyos sa atin. Mga kapatid, kaya pag naintindihan mo na you are God's workmanship, hindi ka nangangarap, sana aso ako, sana pusa ako. Meron daw yan, nagpagawa na sa ibang bansa. Bakit? Na-distort ang kanilang kaisipan. Tandaan natin, lahat ng technology galing yan sa brain cells ng mga matatalinong tao. At sino gumawa ng mga katalinuhan sa isip natin? Bakit may mga bakal na lumulutang sa dagat? Bakit may bakal na lumilipad sa impapawid? Galing yan sa pinakamatalinong Diyos na nilagay sa utak ng tao. Ibig sabihin, hindi tayo AI, mga kapatid. Hindi tayo nilikha para maging robot na may limitation ng bawat galaw. Isa tayo sa God's workmanship. Mismo ang mga AI galing din yan sa katalinuhan ng tao, mga kapatid. Ibig sabihin, ang pinakamatalino sa lahat ng nilikha ng Diyos, tao, ikaw yon, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi tayo ampaw mag-isip. Pinakamagaling, pinakamahusay na nilikha ng Diyos ay tao. That is why yung talino at husay natin, ginagamit natin yon sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon. Kaya mapapansin ninyo, kung ako'y God's workmanship, ginagawa ko yung purpose, yung plan ng Diyos sa buhay ko. Ang layunin niya sa buhay ko, ginagawa ko yon. Kasi nag-work siya sa atin para gawin ko ang kanyang pinapagawa. At dapat maintindihan natin yon, mga kapatid. Like for example, if you are God's workmanship, created in Christ Jesus, this is the reason why we win souls and make disciples. Primary yon sa Diyos. Pangunahin yan sa Panginoon. Tingnan natin. Sa Tagalog, Ephesians chapter 2 verse 10, para makita natin anong Tagalog nito. Ito, makikita niyo, mga kapatid. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ano yung paggawa ng mabuti? Ang paggawa ng mabuti, dinadala mo ang tao sa righteousness of God. That is why we win souls and make disciples. Ang paggawa ng mabuti, binibuild mo ang tao na mamuhay ayon sa layunin ng Panginoon. Kaya mapapansin ninyo bakit may mga cell groups, may mga cell leaders, kasi nagbibuild tayo ng buhay ng tao. Bakit nagwi-win souls tayo? Nagwi-win souls tayo, mga kapatid, sapagkat marami ang na-win ni Satan. Marami ang sinisira ni Satan na buhay. Kaya tayo nire-restore natin ang buhay ng maraming mga tao. Because that is the work of God in us. We are God's workmanship. So dapat maunawaan natin yon, mga kapatid. Kaya mapapansin natin, sabi dito, tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Kaya ang value natin, mga kapatid, nakakonek yan sa Diyos. Wala sa mga bagay na material. Tinitreasure natin ang masterpiece ng God sa buhay po natin. Kaya listen to this. If you know that you are God's masterpiece, hindi mo ginagawa ang hindi naman pinagagawa ng Diyos. Hindi mo pinaglalaanan ng oras ang mga bagay na hindi naman yon ay para sa Diyos. Because we are God's masterpiece. Hinubog ka ng Panginoon para gawin ang kanyang layunin. Mga kapatid, halimbawa, winning souls, making disciples,
nilagay ka ngayon bilang isang cell group leader, yun ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi nag-work si Lord, hinubog ka niya, sabi dito, nilalang ka niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Kaya yung paggawa ng masama, that is not the work of God. That is not God's workmanship. That is evil works. Kaya yung ano ang opposite ng workmanship ng God? That is the evil works. Pagnanakaw, pagsira sa tao, pagpatay sa kapwa, pagkakaroon ng corruption, pandaraya, no? Pag-aaway ng walang dahilan, pagkainggit. Hindi nag-work si Lord sa iyo para gumawa ka ng masama. Nag-work si Lord sa iyo para extended arm ka ni Lord, para gawin ang pinapagawa niya sa atin. That is why you are in the right track, doing the image of God, the work of God, because you know for yourself na you are God's masterpiece. Obra maestra ka ng Diyos. May purpose siya bakit ginawa ka niya. May purpose siya bakit nilikha ka niya. Ikaw ang pinakamagaling, pinakamatalino sa lahat ng may utak. Hindi ka utak langgam. Hindi ka utak hayop. Mga kapatid, hindi ka utak talangka. Utak ka na mula sa Diyos. Kaya yung brain mo, alam mo na may Diyos. Alam mo, ang brain mo, hinubog ng Diyos yung utak na yan para papurihan ng Diyos. So you are created by God. And you are God's workmanship. Pag sinabi God's workmanship, tandaan natin, tao lang ang nag-worship sa Diyos. Tao lang ang nagsiserve sa Diyos. Tao lang ang nag-honor sa Diyos. So God works in your life to honor Him, to worship Him, to bless Him. Ibig sabihin, wala kayong makikita ngayon sa online natin na may mga hayop na sumasamba dito. Ang nandito ngayon is God's workmanship. Nilagay ka ng Diyos. Inayos ka ng Diyos sa ganyang kalagayan bilang tao. To work for Him, to work with Him for His glory. Malinaw yan sa Ephesians 2:10. Nilalang tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus para ano? Iukol ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Kaya alam nyo, kapag wala sa lugar ang ginagawa mo, na hindi naman yon pinapagawa ng Diyos, mapapahamak nga. Ang example natin ganito, nakadesign ang isda sa dagat. Nabubuhay ang isda sa dagat. Lagay mo ang isda sa lupa. Ilang minuto lang, mamamatay yon. Nakita nyo? Nakadesign ang mga puno sa lupa. Ilagay mo ang puno sa dagat, mamamatay din yon. Hindi mo maitanim ang puno sa dagat. Nakita niyo po? Ang mga ibon nakadesign para lumipad. Nakadesign sila, majority, malaking percentage na sila palaging lumilipad. Yun ang disenyo sa kanila. Mga kapatid, may mga hayop na nakadesign sa lupa, pero hindi mo sila pwedeng ilagay din sa tubig. So kung lahat na niliga ng Diyos, may sariling significant, tayo ding mga tao. Itong isipin natin. Kung ikaw ay God's workmanship, nakadesign ka to worship God, to serve God, to honor God. Ngayon, tinanggal mo yan, sa halip na mag-worship ka sa Diyos, tinalikuran mo siya, nineglect mo siya. Saan ka ngayon? Ano gagawin mo? Hindi ka nag-serve sa Kanya. Anong ginagawa mo ngayon? Puno ka ng pagbibintang sa kapwa, puno ka ng pagkainggit, puno ka ng paninira sa tao. Disenyo ng demonyo yon. Ibig sabihin, if I am God's workmanship, I am God's masterpiece. Nagwo-work ako ayon sa connection ko sa Diyos. Kasi obra maestra ako ng Diyos, hindi obra maestra ng demonyo.
Kaya sa halip na mag-worship ka kay Lord, naninira ka ng kapwa. Sa halip na iserve mo si Lord, mga kapatid, ang siniserve mo tao. Biro mo, asawa mo, kulang na lang luhuran mo siya, sambahin mo siya. Kaya ang nangyayari, may conflict sa mga mag-asawa ngayon. Sa halip na ang mag-asawa mag-serve kay Lord, sila na bawat isa nagsiserve sa bawat isa. Masyado nang ina-idolize ang husband, ang wife, kaya tandaan natin, sinisira ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya dapat, ang tama ganito, si Mrs. at si Mr. nagpapakababa sa Diyos, parihong nananalangin sa Diyos, yun ang disenyo ng Diyos sa atin. Kaya ang pamilya na may harmony, sama-samang nagwo-worship, nagsiserve kay Lord. Katulad nito, kayong mga mag-asawa sa Diyos lumalapit. Ngayon, sa halip na sa Diyos tayo mag-serve, ang pinaglilingkuran, pera. Ang pinaglilingkuran, kwarta. Ang pundasyon ng pamilya ay kayamanan. Sisirain ng Diyos yun. Because that is not God's workmanship. Ang Diyos ay nag-work sa man, kaya nga workmanship, para gawin ang purpose niya. To love Him and to love people. Nakita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, nilikha tayo ng Diyos, nagtrabaho si Lord sa atin, dahil tayo lang ang mga tao na God-conscious. That is why we win people and make disciples. That is God's workmanship. Hinuhubog natin ang mga tao, nilalapit natin sila sa Panginoon. Kaya pag gumalaw ka ng mali, hindi ayon sa obra maestra ng Diyos, kahit kumakayod ka hanggang linggo, wala kang kapayapaan, wala kang kapanatagan, kahit malaki na kinikita mo. At sa halip na si Lord pasikatin mo, trying hard, pinapasikat mo sarili mo, that is not God's workmanship. Ang God's workmanship, His purpose, His plan to your life is for His glory, for His good pleasure. Ibig sabihin, ang plano ng Diyos, ang layunin ng Diyos sa buhay natin, mapapurihan ng Diyos, mga kapatid. Mag-glorify ang Diyos sa buhay natin. Sa atin, mali Pilit kang gumagawa ng isang bagay para hangaan ka ng tao, sumikat ka, gusto mo maging famous, binabagsak ng Panginoon yon. Tandaan natin, kapag binibless tayo ng Lord, inaayos niyang buhay mo, lalo kang nagpapakababa. At dapat, the more na binibless ka ni Lord, the more na pinopromote ka ng Lord, the more you humble yourself before God. At ang pinapasikat mo sa buhay mo, si Jesus Christ, hindi ang sarili mo. Ang sinasamba mo ng buong puso, ang confidence ng buong buhay mo, hindi sa lapi, kundi si Jesus Christ. Because we are God's workmanship to do His purpose, to do His plan. Mga kapatid. Kaya sa ginagawa natin ngayon, sa journey natin, there is satisfaction in your life even though you have already your work, your family, but still you love to disciple people. You love to win people for Christ. Mga kapatid. At makikita mo, that is the life of the people na nag-uugnay sa masterpiece ng Diyos. At dapat naunawaan natin yon, mga kapatid. Kaya your value in life is in Christ. Makikita natin dito. Kaya, tandaan po natin, like what I said, masisira, mapapahamak tayo kung nagwo-work tayo, hindi ayon sa paglilok ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ang mga kamay na ito, ginawa ito ng Diyos, nag-work ang Lord sa mga kamay na ito para tumulong, para mag-encourage, para mag-bless sa tao. Hindi ginagamit ito para saktan ang ating kapwa. Ang bibig na to ginagamit natin upang sabihin ang katotohanan ng mabuting balita. Ang tenga natin, ginagamit natin to sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ginagamit ito sa mga makasanibutan na mga musika.
Ibig sabihin, may purpose si Lord. This is God's workmanship. Tingnan mo ang pagkatao mo, physical mo, inside and outside. Ang puso na to, dinisenyo ni Lord upang magmahal, magpatawad ng kapwa. Hindi upang maglagay ng galit at puot at pagsiselos sa ating mga kasama sa bahay. Ibig sabihin, ang utak na nilikha ng Diyos, hindi tayo nag-iisip tayo sa ikabubuti ng ating kapwa, sa ikaluwalhati ng Panginoon. So inside, outside ng buhay natin, it's all for God's glory. Because God's masterpiece is this. You are God's workmanship. Mga kapatid, nakapokus palagi sa Lord. Pamilya, trabaho, hanap buhay. It's all for God. Siya palagi. Hindi yan ginagawa ng mga hayop, ng mga halaman, ng mga insekto. Tao lang ang may katalinuhan na sa lahat niyang mga success, sa lahat niyang mga tagumpay sa buhay, Diyos palagi ang banggit sa isip niya at puso. It's all for God's glory. Mga kapatid. Ibig sabihin, ang matinong mag-isip, hindi ang mga puno, hindi ang mga halaman, hindi ang mga hayop. Ang may katinoan mag-isip ay ang tao na nilikha ng Diyos. Kaya dapat ibalik natin ang ating isip at puso na isipin mo na you are God's masterpiece. You are God's workmanship. And the third, tandaan natin ito mga kapatid, as God's masterpiece, you are created in the image of God. As God's masterpiece, you are God's workmanship. Kaya mag-work ka base sa pinapawork ni Lord sa iyo. Ang iba kasi iba ang wino-work. Kaya nasisira ang work. Tandaan natin yon. Work that glorifies the name of Jesus, mga kapatid. Then the third, you are Christ ambassador. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Tingnan po natin, 2 Corinthians chapter 5, verse 20. So mapapansin po natin dito, ang sabi sa verse 20 ng 2 Corinthians 5, therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were making an appeal through us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. So pag sinabi natin Christ ambassador, we are Christ's representative. May mga ambassador tayo sa Amerika, may ambassador tayo sa Korea, sa Japan, sa Australia, sa Canada. Ibig sabihin, pag sinabi ambassador, nire-represent nila ang Pilipinas. At sila ang pinagmamalaki nila ang ating bansa. Para maraming mga foreign investor ang pumunta sa atin. Ibig sabihin, if you are an ambassador, kung saang bansa ka, nire-represent mo ang bansang yon. At binibigay mo lahat ng mga positive reports sa bansa upang marami mag-invest at lumapit sa ating bansa. So, ganon din sa spiritual. Tayo bilang masterpiece ng God, nire-represent natin ang langit. Nire-represent natin ang heaven. Ibig sabihin, nang binago ka ni Kristo Jesus, you are Christ ambassador. So, pag ambassador ka, nire-represent mo ang buhay ng binago ang buhay. Nire-represent mo ang kaibahan ng buhay na may Kristo Jesus. That is why we win souls and make disciples. We are the representative of heaven. Yun ang kahulugan ng ambassador. You promote God's goodness in your life. Kaya mapapansin ninyo, di ba may mga testimony, binago siya ng Panginoon, dati drug addict siya, manginginom siya ng alak, nagsusugal siya, ngunit nang matagpuan niya si Kristo through online platform, ginamit ang CGS Philippines, lahat na yon natanggal sa kanya. Sa testimony lang, nire-represent mo ang goodness ng God. And you are Christ ambassador. Nagets niyo mga kapatid? Ibig sabihin, pag sinabing Christ ambassador, pinagmamalaki mo kung saan ka ngayon, kung sino nagbago sa buhay mo. That is Christ ambassador. Kaya ang mahirap minsan sa atin, kung saan ka na binago, kung saan na inayos ni Lord ang buhay mo,
bakit parang may mga tao na ayaw nilang lumapit sa Diyos? Kasi hindi nila nakikita ang pagiging Christ ambassador sa atin. Yung tingin nila, pag ako'y sumunod kay Kristo, ang hirap pala. Parang pinaparusahan ng buhay. Bakit? May ilan kasi sa atin habang naglilingkod kay Diyos, kay Lord, pinapakita natin ang kahirapan ng buhay. Pinapakita natin yung pagiging talunan. Akala natin, pag nag-serve ka kay Lord, ito maraming pagsubok, ito naghihirap, ito naghihikahos. So, ang pinapakita mo, you are a defeated person. Di ba? Talunan ka. Walang victory na nakikita sa buhay mo. So, you don't represent Christ. You don't represent as an ambassador. Nalaala kong sabi ng ating Bishop Oriel, sabi niya, dapat galing ka sa kaawa-awa, ngayon kahanga-hanga ka na. Pag ikaw ay binago na ni Kristo, lahat tayo naging kaawa-awa ang kalagayan natin. Naghihirap, naghihikahos, kinukulang, kinakapos. Lahat tayo dumaan dyan. Pero huwag tayo tumambay dyan. Si Kristo ngayon, through Him, John chapter 10 verse 10, binalik niya sa atin ang abundant life na ninakaw ng demonyo. Ibig sabihin, may kapanatagan, may kapayapaan. Hindi naman po pwede na naging Kristiyano ka. Tapos ay lumala ang relasyon nyo na mag-asawa. Nagsusuntukan kayo, nagsasabunutan, tapos nasabi nating born again. Born again kayo pareho. Hindi yan pagiging representative ni Kristo. Tandaan natin, ang sirang pamilya, ang sirang relasyon na buo. At yun ang tinitestimony natin. Hindi yung tayo na kay Kristo na nasira pa pamilya natin. Nung tayo na kay Kristo na kinapos ka na financially. Nung tayo na kay Kristo na ang buhay mo naging magulo. So that is not an ambassador of Christ. Dapat, ang Christ ambassador, nung ikaw ay sira ang buhay, nabuo ang buhay mo. Ang sirang pamilya, naayos ang pamilya. Ang buhay mo na puno ng bisyo, nakalaya ka na sa mga bisyo ng alak, droga. Nakalaya ka na ron dahil makapangyarihan ang Diyos na nasa iyo. At dahil dyan, as you testify your life, nakita mo ngayon na you are the representative of Christ. And that is God's restored masterpiece in your life. Ganon yon, mga kapatid. Kaya kapag hindi mo nakikita ang mensaheng ito, hindi mo alam, sinisira ka na ng kaisipan mo, sinisira ka na ng mundo, sinisira ka na ng barkada mo. Because you don't understand na you are God's masterpiece. Biro mo, professional ka, pero lasinggero ka. Kita mo, edukado kang tao, pero chismoso ka. Diba? That is not the design of God in your life. As a ambassador of Christ, you represent Jesus Christ, you build the lives of people, you restore the lives of people, at the same time, you restore your relationship with your wife, with your husband, with your children. Hindi ka nangaaway dyan sa Facebook kasi hindi yan ambassador ni Christ. Hindi ka dyan nagpapasikat sa Facebook, dyan sa online, dyan sa kikita natin sa technology. Ibig sabihin, your focus is to represent Jesus Christ. Na Jesus is our hope. Diba? Si Jesus lang ang pag-asa natin. Jesus is our way, the truth, and the life. That is Christ ambassador. You promote Christ. Ibig sabihin, positibo ang pag-promote mo ng langit, ng tinatawag na kasaganaan ng buhay. Na kay Christ may kalayaan. Yun ang representative. Sa atin, baliktad mukhang kaawa-awa ka hanggang ngayon. Na parang ang lapit mo sa Diyos kapag kaawa-awa ang sitwasyon ng buhay mo. Hindi. Pinalaya ka na ni Kristo. Na ang paglilingkod, mga kapatid, ay isang biyaya ng Diyos yun. Tinapos na ni Jesus ang kahirapan sa pagdurusan niya sa cross. Kaya ang kasaganaan, binigay niya na sa atin. Ang baligtad sa atin, habang tumatagal ka sa paglilingkod kay Lord,
nagiging kahirap-hirap ang buhay mo. Nagiging kaawa-awa ang buhay natin. And that is not the representative of the Lord Jesus Christ. So naway sa umagang ito, inyong maunawaan, ayusin mo mag-isip. You are God's masterpiece. At gumalaw ka ayon sa paglikha ng Diyos sa iyo. Gumalaw ka ayon sa work ni Lord sa iyo. Gumalaw ka bilang ambassador ni Kristo na dapat makita sa mga tao, sa buhay mo, na attractive sila sa buhay mo because you are the light and salt of the earth. Ibig sabihin, ang tao lumalapit sa iyo kasi nakita nila ang victory sa buhay mo. Ang iba nagmamalaki, Christian daw sila, pero nagsusugal. Christian sila, pero masahol pa sa hindi Kristiyano ang buhay. That is not Christ ambassador, mga kapatid. Christian sila, pero hindi nagpapadisciple, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagsashine. Di ba? Hindi naging asin ng sanlibutan. Hindi naging attractive ang buhay. Dapat pag sinabing, you are Christ ambassador, ang mga tao lumalapit sila sa liwanag na nasa iyo. Lumalapit sila kay Kristo dahil sa iyo. Hindi dahil ikaw, kundi si Kristo na nasa iyo. Ayun. Kaya yung hindi alam ito, nagpapasikat na lang dyan sa online. Hindi nila alam kung sino sila at ano ang pinapagawa sa kanila ng Diyos. Marami po ay mga kulang sa pansin. Mga kapatid, marami ngayon madaling mapikon, madaling magalit, maiksi ang pangunawa, kahit sa politika ngayon, mga kapatid. Why? Mga edukadong tao, pero hindi nabuksan ang kanilang buhay spiritual because of sin, ang buhay nila ay nagiging miserable. Mga kapatid. Kaya mapalad kayo ngayong umaga na narinig ninyo ang mensaheng ito. Ilagay mo sa ayos, ipwesto mo sa tama ang buhay mo. Na you are God's masterpiece, you are created in the image of God, you are God's workmanship, and you are Christ's ambassador. Kaya sa ating pagtatapos, you are not a mistake or an accident. As God's masterpiece, you are called to live without doubt, confusion, or anxiety. Instead, your life is meant to honor and glorify God. Kaya tandaan natin, huwag nating punuin ang utak at puso natin ng pag-alala, ng kabalisahan, ng confusion. You are now in the right track. Ang gawin mo lamang, kapatid, always honor and glorify God dahil yun ang disenyo ni Lord sa buhay mo. At ilagay mo sa lugar kung sino ka at ano ka bilang isang tao na naging obra maestra ng Diyos, bilang God's masterpiece. Bago tayo mag-closing prayer, damhin natin ang mga awiting ito na dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. Measure out the universe and you made me. Echoes of the voice that called the worlds to be. Reach throughout the ages and now speak to me. You're my creator king.
darkness and the light, sun and moon to watch the day and guard the night. The hand that stretched the heavens like a canopy reaches down to cover and watch over me. All together. You're my creator King. Who am I? Who am I that you are mindful of me? Who am I that you sent to love on me? Who am I that you are mindful of me? Who am I that you sent to love on me? Yeah. You're my creator King. Oh, yes, you are. You're my creator King. Oh, we declare today. You're my creator King. Full of faith. You're my creator King. You're my creator King. Let's pray. Father God, maraming salamat sa paalaala mo sa amin na dapat bilang mga tao na pinakamagaling, pinakamahusay na nilikha mo, as your masterpiece, we pray, mag-isip kami, kumilos kami ng ayon sa paglikha mo sa amin. Na we glorify your name, we serve you, we worship you. Dahil ito ang layunin mo sa amin. Na lahat ng ginagawa namin is nakapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, dahil isa kami sa mga pinili mo upang maging extended arm mo dito sa mundo. Nagtrabaho ka para sa amin at ang buhay na ito dapat ginagamit namin para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Even though ang iba may work, may family, nag-aaral, ngunit naunawaan namin, Panginoon, ang papel namin sa mundong ito. Na lahat kami na binago mo ay mga ambassador. Lahat kami na binago mo ay na-restore ang image of God. And we pray na sa aming iniisip at kinikilos, ginagawa namin ito sa ikapupuri at kaluwalhati na iyong pangalan. I-bless mo, Lord God, lahat ng mga kasama namin ngayon dito sa online platform. Na as God's masterpiece, nakalinya kami sa mga layunin mo. Nakalinya kami sa mga plano mo, Panginoon. Na hindi kami lumabas sa mga bagay na hindi mo naman pinapagawa sa amin. Blessing sa lahat ng mga anak mo na nandito, in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed?
Now it's time for you to become a blessing online. By sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
family.